Okay, so good morning po ulit. Recap lang po tayo sa last week na pinag-aralan natin. God will turn off sicknesses or sickness and diseases. So yun po yung pinag-aralan natin last week. Mayroon po tayong 5 puntos. Mga pangako ng Diyos, una, kanyang aalisin yung ating mga sakit at karamdaman. Sinabi po yan sa Deuteronomy 7:15. Yung sinasabi diyan na God or the Lord will take away from you all sickness. So, aalisin niya lahat ng mga sakit at karamdaman. Yun po yung pangako niya sa bayang Israel. At alam naman natin na dahil tayo ay nasa faith, dahil tayo ay naging kabilang sa sambahanan ng Diyos, tayo ay naging beneficiary din ng mga pangako ng Diyos sa bayang Israel. Yun po yung una. Pangalawang promise ng Diyos o pangalawang pangako niya, tayo ay kanyang protektahan at tayo ay kanyang pagalingin sa lahat ng ating mga karamdaman. Pero dito po sa Exodus 15:26, ito po ay pagkilos ng batas o ng law, ng commandment, na kapag ginawa mo to, ganito ang gagawin, ganito ang mangyayari sa iyo. Ang tanong, hindi naman tayo nakakasunod lahat. Kaya, paano ka magiging beneficiary, paano ka paprotektahan kung sumusuway ka? Di ba po? Kaya dito pinakita ng Diyos na I am the Lord, your healer. Pinapakilala dito na ang katangian yun ng Diyos, nature niya, na siya ay magpagaling. Which is, ito po yung tinatawag na Jehovah, nalilito na naman ako. Rafa. Jehovah Rapha. Rafa. Yun, Jehovah Rafa. yun. For I am the Lord your healer. Dito po nakilala ang Panginoon sa Exodus 15:26. Pero tatawid tayo may sa sabi po sa pangatlo natin, God's healing includes every sickness and every diseases. Kung saan pangako din ng Panginoon na kanyang aalisin lahat ng ating mga karamdaman. Pero kasama po ay yung mga sakit, kasama po dito yung mga anumang karamdaman natin. Kaya sinasabi diyan yung salitang all your iniquities, all your diseases. Kahit pag-aralan po natin sa Greek yan, ang lalabas pa rin ay all. Kaya hindi na tayo papasa na all. Kasi kasama tayo sa beneficiary. Sabi po dyan, and forget not all his benefits. Kasi sometimes, yung mga tao, nakakalimutan nila na sila ay beneficiary ng ginawa ng Panginoong Jesus. Pang-apat po, I will restore health to you, and your wounds I will heal, declares the Lord. Yan po yung pangako ng Panginoon. Ang kanyang pangako pang-apat, yung tayo ay ma-restore at tayo ay kanyang pagalingin. So kung meron panghihina sa katawan natin ngayon, ang pangako ng Diyos, tayo ay kanyang i-restore. Sinabi niya po yan sa Jeremiah 30:17. Ngayon, yung apat po na yun, account po yun sa Old Testament. Ngayon, paano naman po sa pagdating sa New Testament? Pagdating sa New Testament, ang sabi diyan, finulfilled ni Jesus yung nakapropesiya sa kanya, sa Isaiah po, na kinote po sa Matthew, dito sa Matthew 8:16-17, at kinote din po sa 1 Peter. Sabi diyan, He healed all who were sick. He took our illnesses and bore our diseases. Kasi po ito nga po ay katuparan na ang Panginoon dadalhin niya at aalisin niya yung ating mga karamdaman. So, doon sa tanong natin in the last time, hindi tayo sumunod, pero dahil sumunod si Jesus, tayo ay naging beneficiary. Tayo ay naging tayo nakakapag-benefits ng ginawa ng Panginoong Jesus kasi dinala niya na at inalis niya ang ating mga karamdaman. So yan po yung pinag-aralan natin last week na God will turn off your sickness and your diseases. Kaya nga po, ngayong araw po na ito, binibigyan ko ang bawat isa sa atin na magpatotoo ano-ano yung mga naituro sa atin ng Panginoon during sa discipleship training na to, pang 64 days na natin ngayong araw na to, at alamin natin sa mga kapatid natin ano yung mga natutunan nila. Kaya meron po tayong tagto 2 minutes na magbahagi. Simulan na po natin kay Kuya Noel. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. About healing, malaki ang natutunan ko sa ating pag-aaral kasi noong una, kinonsider ko yung sakit sa pagsubok.
kino-consider ko minsan yung sakit na maaaring naging parusa. Subalit sabi nga yung pala ay pwedeng maganap noong unang hindi pa nagmamanifest si Kristo, no? Na talaga yung mga taga-Israelita ay binibigay ng magandang buhay kung sumusunod. Kung sumusunod sa kanyang kalooban. Naipasok ko sa isip ko, nagtatanong sa isip ko, bakit pinagagaling ng Diyos yung karamdaman? Ba't hinihiling sa Diyos na ang karamdaman pagalingin sa aking buhay? Ba't hinihiling ko? Dahil sabi ko, kalooban ng Diyos. Yun ang mga nakapasok sa isip ko nang lagi. Subalit nung naunawaan ko sa pag-aaral natin na talaga palang mag-manifest ng Kristo, talagang pumasok sa isip ko yung totally yung unlimited healing, yung nangyari sa Matthew, yung hinula, yung prophecy sa Isaiah, at saka sa Matthew 8:16 yata yun. Kinuha niya ang lahat ng ating sakit. Lahat, yung sabi nga ni Kuya ni RB, all. No? Ibig sabihin pala, hindi pumapasok yung pagsubok, hindi pumapasok yung tukso, hindi pumapasok yung parusa, bigyan ka ng sakit, no? Hindi pala, talaga palang God is willing to heal us. Talaga palang ang Diyos ay gusto niya gumaling tayo. Gusto niya gumaling tayo dahil yung kahirapan natin, sabi nga doon sa krus dahil sa kanyang kahirapan tayo yumama, dahil sa kanyang kahinaan tayo lumakas, dahil sa kanyang parusa tayo nagsigaling, di ba? Dahil sa ating sa pagiging alipin niya nung panahon na yun, tayo ay lumaya. Kaya yun ang nakapasok sa isip ko ngayon na pinamumuhay ko ang pananiwala na talagang wala tayong i-consider na healing na galing na wala tayong i-consider na kasalanan because nagkasakit tayo. Hindi, kundi talagang iyon ay pagagaling ng Diyos. Gusto ng Diyos, gumaling tayo. Totally, in general, gusto ng Diyos, gumaling ako. Amen. Amen. Salamat, Kuya Noel. Mari na po kayo mag-mute. Tawid na. Ngayon, yung sinasabi naman yung number 2, no? Paano ako nakikiisa, di ba? Abi? Sige po. Pinapractice ko mula nung matutunan ko yan. Pinapractice ko araw-araw. Practical. Araw-araw. Na gusto ng Diyos, gumaling ako. Gusto ng Diyos, maalis to. Gusto ng Diyos, maalis to. In power name of Jesus. Amen. Sinasabi niyo sa labi araw-araw. Lumalabas. Doon nagmamanifest yung pagsubok. Ang pagsubok pala yung merong gagawin sa iyo ang Diyos na susubukan ka. Ano yun? Hindi sakit, hindi karamdaman. Yun yung subok sa ating ugali. Halimbawa, tinetesting niya kung natanggal na yung pagiging masungit natin. Bibigyan niya tayo nung may taong kinaiinisa natin, kinabubisita natin, wala namang ginagawa. Pero binibigyan ng Diyos yung taong yun, tetestingin, susubukin kung nagmamanipis sa atin yung pagiging mabait. Yung pala ang pagsubok. Yung pala sinetesting, dadali ka yan sa isang lugar na hindi mo alam kung nasan. Yung pala yung mga pagsubok, hindi mo pala sakit. Magandang gabi, mga kapatid. Salamat, Kuya Noel. Pwede na po tayong mag-mute. Sino na yung sunod kanina? Sa Ate T, nandiyan na ba? Nakabalik na ba? Wala pa ata. Si Nanay Violi po muna. Sige, Nanay Violi. Sige. Ako talagang sobra ang pasasalamat ko sa Panginoon kasi yung faith mula nung talagang nag-umpisa tong natin, yung paglago sa pananampalataya ko sa Kanya na talagang ang sakit hindi nagmumula sa Kanya. At yun talagang kalooban niya na talagang gumaling. Kaya ako talagang kahit sa sarili ko,
Pag ako may nararamdaman, talagang sa pangalan ni Jesus, talagang pinag-aanuhan ko yun na talagang pinalalayas ko yung anuman sakit-sakit na aking nararamdaman. At talagang iyon yung karanasan ko na talagang nararanasan ko na ipinagkakalob sa akin ng Diyos. Kaya patuloy na lalong sabi nga yung pananalig ko lumalaki at lalo akong tumitibay na talagang ang Diyos nagpapagaling. Kaya ito yung nasi-share ko din kahit doon sa kapatid kong may mga sakit. Talagang sinasabi ko na ang sakit hindi galing sa Panginoon. Ang Panginoon, ang gusto niya gumaling tayo. Kaya basta lalapit lang kayo. Talagang lumapit ka lang at manalig na ang Diyos talaga nagpapagaling. Kaya ito yung pinasalamatan ko talaga sa Panginoon kasi yung pinararanas niya sa akin, kung paano niya ako pinalalakas, anuman sakit-sakit. Naikwento ko nga kay Agnes nung nakaraan, yung naranasan ko, talagang sobrang sakit, hindi ako makalakad, nung galing ako, pero talaga, sabi sa'yo, 3 araw yun. Pero nung ako'y nasa CR, talagang hindi ko maitayo yung pa ako. Ang sigaw ko nun sa Panginoon, sumisigaw ako sa kanya nun, sabi ko, Panginoon, alam kong hindi galing sa iyo ang sakit nito, kaya sabi ko sa diablo, wala kang karapatan sa akin, ako'y pag-aari ng Diyos. Sumisigaw talaga ako sa banyo, sinasabi ko, in Jesus' name, talagang pagagalingin mo ako. Alam mo, napakabuti ni Lord. Nung ano ko na yun, nakatayo ako. At mula noon, grabe, talagang sobrang pasalamat ko sa Panginoon. Kaya talagang naranasan ko yung pagpapagaling sa akin ng Diyos. Pagpapalakas niya sa akin. Kaya sobra-sobra ang pasasalamat ko na talagang napakalaking bagay nitong pag-aaral natin sa dito sa healing. Kasi talagang sabi nga, lumalaki ang pagkakilala natin at pananampalataya natin sa Diyos na talagang siya yung Diyos na maibigin na talagang ang nais niya tayo pagalingin at palakasin. Kaya purihin ang Panginoon. Amen, Nanay Bioli. Hindi pa talaga tapos ang Diyos sa buhay natin. Kahit tayo Ay, oo. even in old age, Oo, sabi nga talagang ng sobra. ayun, salamat po sa Mm. karanasan ni Tatay Noel at ni Nanay Bioli. Sunod po tayo sa Ate Tin ba nakabalik na? Wala pa rin. Si sumunod dito, si Ate Jazz. Ate Jazz, can you share a little bit po? Ate Jazzel. Good morning po. Ayan, good morning. Si 1% na lang ako yung naka-charge ako. Wait. Sige. Nakamula ako bigla. Sa akin yung natutunan ko dito sa healing. Kasi 'di ba dati nag-healing na tayo yung kay Ate Arlene, yung sa camp pastoral. natin. Oo, ngayon mas lumalim yung pagkakilala ko dun sa healing na nagmumula sa Diyos. Yung pagiging fearless niya, tapos yung kasi bawat pagpapagaling niya dun sa Bible, ini-imagine ko kung halimbawa yun nga yung sa ketongin kasi talagang inano ko yun sinearch ko kasi parang hindi ko ganong ma-visualize yung sakit na yun. So, sinearch ko kung nakakahawa ba siya, paano siya nakakahawa, paano siya nawawala. So, nung panahon na yun, talagang nakakadiri yung ketong. Tapos, yun nga, nakakahawa siya through na pag hinawakan mo. Kaya, pag may ketong ka nung araw, lahat talaga lumalayo sa'yo. Siyempre, natatakot na mahawa dahil wala nga fear dati yung ketong. Pero si Lord, nakita ko yung pagka-fearful niya, fearless niya nung pinagaling niya. Ang dami, hindi lang isang ketongin yung pinagaling niya, kundi ang daming ketongin. Tapos, nilalay hands niya pa yung mga yun, di ba? So, gaano siya ka-fearless na hindi talaga sumagi ni minsan man sa isip niya yung baka mahawa siya. Tapos yun nga, yung katulad sa lesson na walang virus na nakakapasok talaga sa kanya kasi nga ganun siya ka-powerful. Bago pa dumating sa kanya, takot na talagang makagawa, 'di ba? Tapos ganun din sa buhay ko. Ngayon kasi talagang yung sa second na question kung paano ko tina-turn off. Ngayon kasi talagang mas nagpapaturo ako paano hindi ako matakot sa pagpapagaling. Kasi katulad nun,
kay El Nathan. Kasi lagi ko naman siya pinagpe-pray na mag-talk ba siya, mag-communicate siya in Jesus' name. Pero minsan kasi napapansin ko, pag nagpe-pray ako, para akong nagmamakaawa na bigay sa amin na ganito, ganyan. Pero natuto ako dito sa lesson na hindi mo naman talaga kailangan magmakaawa para magbigay yung healing na galing sa Diyos, di ba? Kasi ano yun, willingness si Lord na nagawin yun. Tapos nakikita ko ang problema sa faith ko. Kasi nga, nandun yung takot, yung pangamba. Pero mas nagpapaturo ako na mag-focus ako dun sa binigay na ng Diyos. Mag-focus ako dun sa power ng Diyos. Mag-focus ako dun sa healer. Kasi pag talagang si Lord ang kumilos, hindi mo mabablock. Walang wall na pwedeng mag-block dun sa healing. Kasi kusang dadaloy yun at magugulat ka na lang na magpapapraise ka kay Lord dahil mabuti talaga ang Diyos. Ayun yung sa akin. Amen. Insert ko lang po doon sa ganong karanasan, no? Talagang mag-focus lang tayo sa healer natin. Tapos, dati nung nasa Bible school ako, meron ako natandaan na tinuro sa amin ng professor namin. Sabi niya, yung mga anak natin, tayo ang mayroong kapamalaan sa kanila. Kasi, lalo-lalo na kung wala pa sila sa age of accountability, yung parang nasa 7 years old. So, tayo ang nagdedesisyon para sa kanila, tayo ang namamahala sa kanila. At lalo daw sa prayer. Kapag sa prayer, ikaw yung lumalapit sa kanila, ikaw lumalapit sa Diyos para sa kanila kasi ikaw yung mayroong otoridad sa kanila. Ikaw yung may authority sa kanila. At saka yung maganda yung pinoint out na Ate Jazz na wala ka doon sa posisyon na ikaw ay nagbibeg o nagmamakaawa. Ikaw ay nasa posisyon na nagdi-declare ka na Lord, salamat dahil 2,000 years ago, provide mo na ang healing. So, hindi ito yung something na kailangan niya munang i-provide. Ito ay something na provide niya na at kailangan lang natin i-access sa pamamagitan ng panampalataya. Amen. So, sundan po yan ni... Salamat, Ate Jazz. Sa Ate Sally na po. Ate Sally. Okay. Good morning po. Good morning. Ako, ang naano ko sa pag-aaral natin, yung mas nakilala ko si Lord na kasi maraming mga maling akala na natanim sa isipan ko na talagang sa pag-aaral natin na-wash out yon. Paano ang Diyos talaga, naturuan ako na paano ko nakita na ang Diyos, na ang mga pagsubok hindi talaga mula sa Diyos, na ang Diyos willing talaga siya na magpagaling. Amen. At sa pag-aaral natin, mas nakita ko dun yung faith activates healing. Na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, talagang maranasan natin yung kagalingan. Katulad ko kasi, sa dami ng nararamdaman ko, halos buong katawan ko, meron akong nararamdaman. Alam mo, pag nandun ka na sa sitwasyon na hindi mo maano yung, tawag dito, hindi ko ma-express kasi na pero mula nung sa pag-aaral, paano ako naturuan ng Diyos na talagang yung mapanghawakan talaga yung sinasabi niya. Na siya ang Diyos na makapangyarihan, na ang gusto niya magpagaling. Kaya paano yung pag may nararamdaman ako na, alam mo yung mas yung faith ko ngayon na talaga na mas nadideklara ko na ang Diyos, pagagalingin ako, ano man yung nararamdaman ko, ano man to, na paano mas kinikilala ko na siya ngayon, na sa lahat ng nararamdaman ko, sa lahat ng sitwasyon ko, paano talaga ang Diyos
Tapos nararanasan ko yung presence niya ngayon. Yung paano mas napatatag niya, na mas napalago ng pag-aaral talaga. Yung faith na meron ako ngayon about healing. Na, yun nga, kahit nung last na check-up ko, talagang iniyak ko sa Panginoon. Tapos, alam mo yung paano ko nakita na kung yung sakit na pumapatay ng kaluluwa, nailigtas ako ng Diyos. Ano pa tong mga karamdaman o mga sakit na nararamdaman ko? Kaya talagang pupuri ako, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pag-aaral. Paano talaga yung mas lalong naging active yung faith na meron ako sa Kanya. Yun lang po. Amen. Salamat, Ate Selly. Talagang sabi nga sa Psalm, He sent His word and healed them. So, kung tayo ay umiinom ng medicine, God's word is also a medicine. Kailangan lang natin siyang i-take every day. Amen? Amen. Pumunta Amen. po tayo kay Kuya Bernie. Kuya Bernie, ikaw na po. Ay, magandang umaga po. Gandang umaga. Talagang ang laki naranasan ko dito sa healing, no? Noong una, talagang mali ang konsepto ko sa healing. Parang noon, akala ko ang sakit talagang galing sa Panginoon. Pero by the process of pag-aaral natin, talagang sobrang naliwanagan ako. At tunay na talagang yung iniisip ko sa sarili ko lamang pala. Kasi minsan sarili nasusunod eh. Hindi yung sa Diyos eh. Ang talagang naano ko dito yung pagka nagkakasakit ka, dati iniisip mo galing sa Diyos. Pero hindi pala. Ang laki ng ano ko dito, laki ng pinayagan sa akin ng Diyos. Dahil kasi yung sakit na yun, yung pala, ikaw nagbibigay. Dahil kasi minsan inaabuso natin eh, sarili natin. Katawan natin. Lalo na sa katawan, sa pagkain natin. Di ba? Kung ano yung bawal, yun ang kinakain natin. Kaya di ba? Hindi natin mapigilan. Hindi na, lalo na pag masasarap ang ulam. Tapos yung kanin, talagang doble, talagang kakain ka lang kakain. Pero sabi nga ng Diyos, sabi niya, ako ang tunay na nagpapagaling. Kaya nagkaroon ako dito ng talagang kaliwanagan na huwag abusuhin yung sarili. Dahil ang nais ng Diyos, tayo gumaling lahat, di ba? Tayo umano. Tsaka isa pa, lalong iniisip ko sa bawat panalangin ko, ang Diyos namatay. Nagtigis na kanyang dugo, nag-alin kanyang dugo na talagang ating mga sugat at ating mga sakit, pinagaling niya na. Di ba? Nung una pa. Kaya doon ko natutunan talaga yung talagang yung pag-aaral natin, yung pinahig sa akin ng Diyos. At yung sa akin naman, yung pag namin nararamdaman akong sakit, talagang tina-turn off ko yun. Tina-turn off mo na. Talagang sabi ko, Lord, kung ano yung nararamdaman ko. Ito, minsan, meron nararamdaman, no? Pero yung nararamdaman ko na yun, taon na. Pero ibig sabihin, nawawala, ganun. Pero talagang sabi ko, dinideklara ko, sabi ko, in Jesus' mighty name, alisin mo to. Yun ang parati kong inaw, in Jesus' mighty name, alisin mo to, nararamdaman ko. Yun talagang aking pananalig, lumago. Talagang nakita ko dito yung kapangyarihan ng Diyos. Lalo na, nakita ko yung pinalangin natin na na may mga sakit ko. Na kay Wednesday, di ba? Sa lahat ng mga prayer warrior, lahat ng maraming nalalangin. Doon ko nakita yung yung kapangyarihan ng Diyos, yung kamay niya.
talagang naramdaman mo, naranasan mo. Kaya sabi ko, talagang walang imposible sa Diyos. Amen. Siya ang talagang dakilang manggagamot natin. Instrumento lang niya yung mga doktor, yung mga gamot pinipik natin. Yun. Yun ang talagang, ang ano ko talaga, pagka meron akong naramdaman, tinatanong ko talaga. Talagang i-declare ako in Jesus' mighty name. Tunay na nawawala. Yun ang ano ko. Amen. Thank you po, thank you. Salamat Kuya Bernie. Talagang nakapag-impact din talaga sa akin ng malaki yung mga hindrances, yung mga sagabal sa ating kagalingan. Kasi simula nung tayo ay pinanganak sa mundong ito, maraming mga unbelief na nakaimbak sa atin na kailangan siyang maalis kasi po ang unbelief, ito po ay kalaban ng faith. Magkalaban sila. Kaya hindi ka nakakapag-operate sa faith kasi maraming unbelief sa kaisipan mo. Yun. Salamat Kuya Bernie. Kay Ate Tin, nandiyan na sa Ate Tin. Yung magkapatid po sa Ate Tin tsaka sa Ate Beck ang susunod. Ate Tin. Sa akin naman, napakalaki ng tulong sa akin yung pagtatanim ng salita tungkol sa healing. Kasi tulad ng kay Ninong Bernie, naaalis yung unbelief, natatanim talaga at yung puso mo, unti-unti, ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi unti-unti talagang sumasang-ayon yung isip ko, yung puso ko, na ang Diyos talaga nagpapagaling. Yun ang kanyang kalikasan. Na sa oras na kahit yung sa panalangin, yung pananampalataya na sa oras na ang Diyos nakapakinig siya ng isang anak niya na humihiling sa kanya, ang kalikasan ng Diyos tumugon. Kaya yun talaga yung mga natanim sa akin. Kaya yung faith ko, masasabi ko, umangat talaga pagdating sa healing ng Diyos. At ngayon, napapractice ko yung, kasi dati, kunyari, may sakit na anak ko, pray ko. Alam ko, nagpipray ako sa Panginoon na sa pangalan niya, ang kagalingan matanggap na anak ko. Pero kapag hindi ko agad siya nakita, ano nangyayari sa akin? Yun na yung hindi ako dun sa may tamang panahon ng Diyos, may tamang oras ang Panginoon, kundi palala yung iisipin ko na hindi gumaling. Palala yung naiisip ko. Pero ngayon, naturuan ako ng Diyos na kahit hindi ko siya agad nakita, pero sa oras na alam ko narinig ng Diyos, natutunan ko ngayon magpasalamat agad sa prayer. Magpasalamat agad kasi hindi ko man agad nakita yung result. Pero ibinigay ko na talaga sa Diyos. Nagpapasalamat ako kasi alam ko yung hinihintay ko. Nagagaling talaga. Kaya doon ako nagpapasalamat sa Panginoon. Yun yung na-develop niya sa akin ngayon. Napakasarap nung ganong pananampalataya. Saka yung sinasabi na bakit wag piliin ko ano lang yung sasampalatayanan mo sa salita. Kasi meron tayong naniniwala tayo kagaya ng sa kaligtasan, buong buo 100% ang pananampalataya mo sa salita ng Diyos. Pero bakit hindi sa healing? Kaya doon din ako naturuan ng Panginoon, 100%. Sinasabi rin ng Diyos sa salita yun na huwag mong piliin kung ano lang ang pinasampalatayanan mo, kundi lahat. Kaya din ako talaga din naturuan ng Diyos na manampalataya lang talaga sa salita. Kasi ang dami naman na talaga napatunayan na totoo ang salita ng Diyos. Ang dami na napatunayan. Kaya kahit yung healing, na ang Diyos talaga nagpapagaling. Talagang yun ay totoo pa rin ng Panginoon dahil siya'y Diyos na, siya'y banal. Kaya yun po, puri ng Diyos. Puri ng Diyos. Salamat Ate Tin. Kaya kung hindi mo pa nakikita ang manifestation, mag-focus ka lang sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kasi Mark 11:24 sabi nga, the moment that you pray, believe that you receive. Hindi sinasabi doon na maniniwala ka kung nakita mo na, kundi maniwala ka sa the moment na nag-pray ka, you receive. Diba? Believe that you receive and you will have them. So ang faith natin hindi nakabase sa manifestation kundi sa salita ng Panginoon. Salamat Ate Tin.
Kay Ate Beck, sa kapatid. Kambal. Ako naman, sa personal na karanasan ko na bilang ako po ay nakatanggap talaga ng healing galing sa Panginoon, para i-share ko lang talaga. Kasi nung time na natanggap ko yung healing ng cancer-free ako, April yun hindi pa tayo nag-start mag-decide ng mag-healing session, hindi pa tayo nag-start noon. Pero habang unti-unti tayo nag-aaral, yung kumukonek siya ng kumukonek dun sa naging karanasan ko. Kaya parang nasasabi ko, legit. Kumbaga, parang kami legit. Kumbaga, meron siya talagang, meron talagang pagtuturo talaga ng Panginoon. Makita talaga natin yung truth. Habang unti-unti nakita ko na, tama. Ganon. Ganon yung nangyayari. Kaya yung testimony ko tuloy, parang na-i-proper ko siya. Yung mas naitama ko, yung magiging testimony ko, naging tama siya. Kasi meron doon na parang hindi talaga dapat pala nandun. Pero dahil ngayon yung naranasan ko at nakikita ko yung teaching, na ayon pala yun. Doon ko pala dapat kinunik yung naranasan ko. Kasi diba, kasi nung katulad yung pagta-turn off, yung ang Diyos talaga inaalis niya yung sakit, tapos talaga yung ang Diyos talaga ay nagpapagaling. Yung kasi nung mabilis ko lang yan. Kasi tingin ko, yung nagawa kong nung time na yon, nung parang yung nagawa ko palang nakiisa dun sa pagta-turn off, dun sa karamdaman, sa sakit at karamdaman. Kasi nung time po kasi na yun, yung siniset ko yung mind ko, nung time kasi na yun, siniset ko yung mind ko, dun sa katotohanan na ang Diyos ay nagpapagaling at siya yung healer ko. Wala nga akong nararamdamang takot nung time na yun. Talaga Yung bagay, buong-buo yung paniniwala ko, yung pagtitiwala ko na ang Diyos ay nagpapagaling. Kaya yun yung kinaganda na talagang yung nakikilala mo si Lord. Nung time na yun kasi ganyan. Tapos yung araw-araw ko, nung time na yun, araw-araw ko siniset yung mind ko. Tapos dinideclare ko in Jesus' name, pag nagpe-pray ako, yung sakit ko, na sinasabi ko na, yung katulad na sinasabi Tita Bioli, wala siyang puwang sa katawan ko, wala siyang space, wala siyang karapatan, hindi siya karapat-dapat sa loob ng katawan ko. Baga dinideclare ko, nire-rebuke ko talaga yung gano'n. Yung mga panahon na nandun ako sa proseso, yung nandun ako sa sakit mo. No? So tingin ko yung sa ganong faith, kumbaga ngayon lang talaga, diniwaliwanag talaga sa akin, nagkakaduktong-duktong. Na tingin ko dun ganun sa thinking na yun at dun sa faith na yun. So tingin ko dun ko talaga na please si God. At nabibigyan ko talaga siya ng kaluhuran. Kaya siguro na-receive ko talaga yung healing. Yung healing nun. Pero syempre hindi naman yun kaagad-agad, no? Siguro, February, March, April ko kasi natanggap yung healing. Kasi di ba may healing na on the spot agad-agad. Pero nung time na yun, hindi naman siya agad-agad. Pero napakahalaga nung time na yun, alam ko yung dahilan. Kasi napakahalaga na alam mo yung dahilan. No, yung kung bakit hindi mo kaagad natatanggap agad yung healing. Na magkaroon ka ng personal na pakikipag-usap sa Panginoon tungkol sa kalagayan mo, na siya ay magpapaliwanag sa'yo, na maririnig mo siya araw-araw, na kinakausap ka niya araw-araw kung bakit hindi pa. At mamamangha ka dun sa yung peace na nanggagaling sa Panginoon after mong malaman yung dahilan. Kasi nung habang nandun ako sa gitna ng sitwasyon ko, doon ko talaga sobrang naramdaman yung presence ni Lord, na yung paano kaalagaan ng Panginoon. No? Hindi dahil sa siya yung nagbigay ng sakit, hindi po, kundi yung talaga maramdaman mo na nandun ka sa sitwasyon na sinasamahan ka niya, yung sa pinagdadaanan mo, yung pinaparamdam niya na hindi ka nag-iisa. At dahil alam mo kasama mo siya, yung marami siyang itinuturo sa'yo, marami siyang pinaparealize sa'yo, marami siyang favor na pinakita sa'yo, binuhos niya sa'yo. Kumbaga, parang saglit lang meron pa ako kasing gustong ipakita sa'yo. Marami pa akong gustong iparanas sa'yo. Gusto ko pang pagandahin ng konti yung testimony mo. Na nandito ako nung time na nandito ka sa sitwasyon. No, kaya yung ano ko lang na, yung palagi lang talaga natin i-remind yung sarili natin. Kasi after kasi nung palagi ko na, yung teaching nakita ko may teaching,
yung palagi lang talaga natin yung i-remind yung sa sarili natin na yung sa katotohanan na pag tayo po ay may sakit at karamdaman, na ang tunay na laman ng puso at kalooban ng Diyos, yung pagalingin niya tayo. Amen. Yun talaga yung gusto niyang ipagkaloob. O yung walang duda, yung sa katotohanan na ang Diyos talaga ay nagpapagaling at ang kalooban niya ay pagalingin niya talaga tayo. Nakasama yun sa salvation na binigay na yung pagkamatay na kasama yung healing. Amen. No? Tapos ngayon po na bilang alam na po natin yung truth. No, katulad mo na sinasabi ni Kuya Bern, wag naman natin abusuhin si Lord. Diba? Binigyan po niya tayo ng wisdom. Binigyan po niya tayo ng wisdom para magawa natin, gawin yung tamang dapat natin gawin dun sa katawan natin. No, kasi nasisira po talaga to kasi hindi pa to holy, hindi pa napapalitan. Hindi pa. Kaya talagang masisira siya kung hindi talaga natin tinatama yung ating mga ginagawa sa katawan natin. Kaya yun lang po. Kaya nagpapasalamat din po ako talaga dito sa healing session kasi marami pa rin. Ngayon, di ba kasi minsan ang default ng tao, nakakalimutan na natin pagka meron na naman bagong sakit, nakakalimutan na. Di ba? Katulad sa mga anak ko naman. Sa mga anak ko naman. Kasi ako okay lang sa akin. Sa mga anak ko naman kasi yan yung weakness ko. Yan yung kahinaan ko. Ngayon, dito ko naman napapractice talaga na bilang natanggap yung healing. Yung parang talagang nire-remind ko yung sarili ko na Lord na talagang si Lord magpapagaling siya, bibigyan niya talaga yung healing, ganyan. Yun yung napapractice ko. Ang sarap lang na meron kang ganong katotohanan na alam mo na yun yung araw-araw mo nagagamit every time na meron kang sakit yung anak mo or ikaw, personal. Pero syempre, yung paghingi din natin ng tawad at yung pagtuturo ni Lord na huwag mo na ulitin yan. Yan, tinuruan na kita. No, dapat alam din natin yung gano'n na, si Lord, kakain na lang ako ng lechon kasi si Lord naman napapagaling. Hindi gano'n talaga, hindi gano'n. Kailangan dapat talaga tayo, tinuturuan kaya nga sabi nga, ang Diyos ay nagtuturo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon. Kilala niya tayo, alam niya kung saan tayo tuturuan. Pero maliwanag na hindi sa kanya galing yung sakit. Pero, di ba, alam niya yung ating kalagayan at sinasamahan niya tayo para turuan at i-correct talaga tayo. Bilang tayo ay lingkod ng Panginoon, talagang inaayos niya tayo, binabakbak lahat ng hindi dapat sa kanya dahil bilang tayo ay ginagamit niya, dapat kahit yung kalusugan natin, dapat tama, dapat malakas tayo. Yun lang po. Salamat po Kuya Arby sa buhay mo. Thank you po. Ayun, talagang mahalaga, sabi nga sa Colossians 3:1, mahalaga na sineset up natin yung ating isip, set our mind on the things above. So, kasi sometimes we think wrong, we talk wrong, at we feel wrong. Kumbaga para tayo nag-iisip ng mali, nag-iisip tayo ng iniisip natin yung karamdaman, sinasabi natin yung karamdaman, nararamdaman natin yung karamdaman. Kaya ang manifestation, nag-expect tayo ng kagalingan. Kailangan kasi ma-rearrange minsan yung pagsasalita natin, yung ating pag-iisip at yung ating paglakad. 'Di ba? Kasi ano po 'yan, wala pa tayo diyan sa ganyang case, pero pinasok ko lang siya na kahit ngayon, pwede mong i-practice yung kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Kailangan mo lang mag-isip, incline sa salita ng Diyos, kailangan mong sabihin yung sinasabi ng salita ng Diyos, at kailangan mong lakaran yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi madali, pero sa tulong ng banal na Espiritu, siya ang ating tagapagturo. Ate Agnes, next. RB, pwede bang ako na lang muna? Sige, Ate Linda. Pasensya na, Nessa. Kailangan mali. Okay. Talagang ako'y lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa pag-aaral na tungkol sa healing. Talagang marami ang naituro ng Diyos. Bagamat parang alam ko naman na ang Diyos ang nagpapagaling, hindi galing sa Diyos ang sakit. Nagpe-pray naman ako. Pero yung nabago sa akin ng Diyos, kasi dati pag nagpe-pray ako, parang nagpe-pray lang. Wala talaga yung alam mo yung damdamin na nananalig ka. Pero katulad ngayon sinabi ni Tintin, habang nakikita mo na nagiging worse, nababago rin yung kalooban mo na baka lalong lumala. Meron akong ganung
Na-experience. Oo, gano'n. Pero ngayon, nabago na ng Diyos yung pananalig na 'pag nilapit mo sa Panginoon, talagang magpapasalamat ka na talagang ginawa na ng Diyos dahil napakalinaw sa pagtuturo na ang Diyos, sabi niya, pagagalingin ang lahat, 'di ba? Will ni Lord na tayo'y gumaling. Kalooban ng Diyos na tayo ay gumaling. Kaya yun, kahit sa experience ko kay Jordan na dati, halika pray tayo, ano natin sa Panginoon. Pero yung itong huling naranasan ni Jordan, kahit sa kalooban ko, ano talaga yung pagsasalita ko sa kanya, pinababasa ko yung salita ng Diyos, talagang yung powerful, may power, hindi katulad dati na parang pinapabasa mo lang. Pero eto iba talaga yung maipakita mo na ito'y totoo na sa salita ka ng Diyos tumingin, hindi sa Google. Dahil ang salita ng Diyos, ito yung nagsasabi ng katotohanan. Ang Google, lalo kang magkakasakit diyan kasi palala ng palala yung nakikita mo. Habang nag-google ka, bukol lang yan, dumarating hanggang cancer ka na. 'Di ba? Palala ng palala. Kaya yung pati isip mo, pati yung katawan mo, instead na gumaling, lalong sumasabay, sumusunod Oo. Tama. Yun nga, yung talagang sabi ko, eto yung salita ng Diyos yung basahin natin, eto yung sinasabi niya. Katulad nung panahon na yun, yung sinasabi natin na will ni Lord na tayo pagalingin. Yun ang pinabasa ko sa kanya paulit-ulit. Saka yung power na sinasabi ko sa kanya na mula sa Panginoon, yun yung ganun, na dito ka manalig, anak, katotohanan ang salita ng Diyos. Yung meron na akong sabihin, hindi katulad dati na parang pag nakakausap ka ng may sakit, parang ikaw mismo, parang sinasabi mo lang, pero at the back of your heart, merong pagdududa kasi mind, merong pagdududa kasi parang nakikita mo sa kalagayan niya na malala na to, parang walang parang baliktad yung parang sa ganun. nakikita mo. Oo, yung ganun. Pero ngayon hindi, firm talaga na ang Diyos nagpapagaling. Hindi galing sa Diyos ang sakit. Yung ganun. Tapos yung pagta-turn off naman, yun nga, katulad ng sabi ni Bernie na, at saka ni Beck, na kailangan din talaga iingatan natin yung sarili natin. I-turn off na natin yung mga bagay na alam nating pinanggagalingan ng sakit. Yun. Saka yung sinasabi, yung pag nagpapatotoo din si Agnes, talagang malaking impact din sa akin kung paano talaga dapat alagaan natin. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng ibig sabihin ng good health. Kaya wag natin itong bigyan ng sakit. Wag natin palalain sa mga bagay na bawal na sa atin. Kundi makiisa tayo dun sa mga hindi na dapat nating gawin, wag na nating gawin. Kasi kasama rin yun sa pagtuturo ng Diyos. Para talagang maging well talaga tayo. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Yun. Kaya salamat talaga sa pag-aaral na to. Salamat sa buhay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay ni RB na talagang willing siya na magamit para tayong lahat na open yung puso natin, yung isip natin, na lalong ma-deep yung ating pananalig na ang Panginoon ang nagpapagaling. Glory to God. Salamat, Ate Linda. Katulad nga ng sinasabi sa Matthew 11:12, and from the day of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Parang negative itong sinasabi ng itong talatang ito, pero maganda yung pinoint out dito sa dulo na, and the violent take it by force. When it comes to healing, kailangan tayo maging agresibo, na we take it by force. Talagang pinapanindigan mo, Lord, salamat, akin tong kagalingan na to. Salamat dahil provide mo to sa akin. Hindi ako nakabase sa aking nakikita, kundi sa panampalataya na aking pinapanghawakan. Hindi ko pa man nakikita, pero nagsisimula ka dun sa nakikita mo sa panampalataya. Amen? Si Ate
magpalit muna kayo Ate Agnes, sa dulo ka na. Oo, huli na lang ako, yun din nga Opo. sana sasabihin ko kasi alam ko excited sila Rona, Si sila Ate Ate Rona, Dolly. si Ate Rona, si Nanay Lisa, tsaka si Ate Dolly na O, po. si Ate Dolly, okay. Pwede kayong sabay-sabay. Si Ate Rona muna. Ate Rons? Morning po. Good morning. Morning. Ako po, gusto ko lang po bumalik kung kailan nag-start na ma-invite ako dito mag-join sa Buhay Panalangin. Noong time na po yun, naalala ko, ang pinapanalangin ko po is si Wina at si Wincy na sabay na nagkasakit. Pero as the session goes by po, para po akong nilagay ni Lord sa online. Kasi po, sa nangyari kay Papa Wensi, talagang magkaroon talaga ng faith talaga na ang Lord talaga nagpapagaling. Talagang panghawakan na si Lord ang kasama mo sa mga ganong pagkakataon na hopeless na, naririnig mo na sa mga tao, sa mga doktor na oras na binibilang, mga ganun po. Pero yun talagang nagkaroon din po talaga ako sa tulong ng session na nagkaroon din po talaga ako ng faith po talaga na si Lord talaga kasama ko. Kasama natin lahat. Na maraming tayo hindi po malabo na hindi tayo dinggin ng Diyos. At pinagkaloob na po yun. Diba? Tapos, siyempre nakauwi na po si Papa. Pero hindi pa po nakakauwi si Papa. May mga sintomas na po si Mato. Panibagong pakikipag po ulit yun na talagang manalig sa gagawin ng Diyos sa kanya. Tapos ayun po, kailangan sunod ko. Ayun, pero ang nakita ko po na ginawa ni Lord, talagang magkaroon po ng pananampalataya na gaano man kayo kabigat o gaano man kasunod-sunod yung gawin ng kaaway sa'yo. Talagang siya ang kasama mo sa lahat. Kasi sabi ko nga po kay Marwin, sabi ko, Daddy, sabi ko kung hindi tayo siguro Kristiyano, tapos ganito nangyayari, masagot natin kay Lord, Lord, bakit kami? Mabait naman kami. Wala kaming ginagawang masama sa kapwa natin. Bakit kami? Sunod-sunod. Pero ang buti ng Diyos dahil pati yung puso natin talagang hinuhubog niya din. Na sa ganitong pagkakataon, yung manalig tayo at hindi tayo talagang mag-give up, hindi tayo maghina, hindi tayo maapektuhan. Hindi, yung talagang mas lumalim pa talaga yung relasyon natin sa kanya. Na talagang to, sa'yo to, hindi namin kaya yung laban na to, ikaw to. Kaya i-surrender mo sa kanya lahat. Kasi kahit nasabihin ko na nananampalataya ko na hindi ko kaya magalingin yung mga sakit. Kasi talaga i-surrender ko talaga lahat sa kanya. Kahit na yun yung nangyari kay Papa. Kasi kayo kahit nga po yung yung nangyari kay Papa, sobrang laking na po nun na talagang ang Diyos hindi lang nagpapagaling, kundi siya nagbibigay ng buhay talaga. Kalooban niyo nun. The breath of life. Opo, talaga sobra. Yan, kapatid ka. Talagang, sabi ko nga, pagka, siguro kung hindi ako kalala si Lord, Lord, pero hindi ko po, wala po kung ganong katunungan po ngayon. Dahil talagang on the job training po. On the job training talaga. Opo. Pagtuturo niya po talaga yung talagang i-input mo ngayon, talagang nararanasan mo, talagang nagagawa mo. Even po sa mga nakasalubong o nakasalamuha mo lang sa ospital. Pero yung talagang magkaroon ka ng puso, gusto mo rin mag-pray, gusto mo rin silang iligtas. Dahil naniniwala ka ang Diyos talaga nandyan. At kailangan lang nilang marinig yun. Yun yung ganun puso po yung ginagawa niya sa akin. Kaya talagang sobrang blessed po ako na magkaroon ng pagkakilala sa kanya sa healing. Dahil talagang malaking bagay po na yung confident mo na si Lord kasama mo sa kahit na anong pagsubok na yan. Diba? Dahil kung ang pagsubok ay tuloy-tuloy, hindi siya humihinto. At yun ang kasama natin. Siya ang kasama natin. Kaya napakabuti ng Diyos na
na mabigyan tayo ng pagkakataon na makilala siya sa ganitong aspeto na hindi lang si Jesus na buhay naman tayo niligtas sa ating pagkakasala. Tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. Kundi ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin araw-araw sa anumang aspeto, maging sa pagpapagaling. Kaya napakabuti po ng Diyos. Kaya ako, sa personal na karanasan ko, ako po nagpapasalamat dahil nakilala ko siya sa healing, sa aspeto ng healing. Dahil ito, on the job training po, hindi ko po masabi basta na ako, pero napakabuti po ng Diyos na mailagay niya ako sa ganitong pagkakataon para makita ko kung paano siya gumawa, kung paano siya kumilos. At napakabuti ng Diyos po talaga. Ayun po. Salamat, Ate Rona. Talagang nasa on-the-job training ka, pero mabuti na lang na ikaw ay napundasyon sa salita ng Panginoon. Kasi paano pa kung wala kang salita ng Panginoon na pinapanghawakan, wala kang espada. Sorry po, mag-interview lang ako saglit. Pagpalik ko lang sa Ate Rona at saka si Kuya Mau. Father God in heaven, we thank you, Panginoon, sa buhay ni Ate Rona at ni Kuya Mau, Panginoon, sa pamilya Tolentino, Panginoon, sa kanilang buong sambayanan, O God. Salamat, Lord, na kahit sa mga panahon na dinadaanan nila ngayon, Panginoon, pabago-bago man ang circumstances, Panginoon, o sitwasyon, Panginoon, pero alam namin, Lord, na Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Ikaw ang Diyos na nanatiling Diyos, Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Ikaw ang Diyos na nagpro-provide, Panginoon. At Lord, salamat na ang pamilyang Tolentino, Panginoon, sa sambayanan, Panginoon, kahit ni Kuya Mau at ni Ate Rona, Panginoon, lalo kanilang kapitan, Panginoon, lalo ang puso at sa'yo ay matuon, ang isip sa'yo ay matuon, Panginoon. Hindi namin alam, Lord, yung eksaktong dinadaanan nila, O God, pero alam namin, Panginoon, na Ikaw ay kasama nila, Ikaw magtataguyod sa kanila, Panginoon. At Ikaw, Lord, ang siyang magbibigay ng init at apoy, Panginoon, na Ikaw ay panghawakan, Panginoon, lalong kumapit sa iyo. At ang mga salita mo, Lord, ang lalong kapitan, O God, hindi lang yung sila ay makapanambahan, magsimba tuwing linggo, O Lord, kundi lalo ang salita mo, Panginoon, maging buhay na salita sa kanilang mga puso, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na kung saan man sila naroroon, Panginoon, sila ay mag-impluensya, Panginoon, maging salt and light, Panginoon, kahit sa hospital, Panginoon, at sa lahat ng mga tao nakakasalamuha nila, Panginoon, sila ay maging lingkod mo, Panginoon, saan man sila naroroon, Panginoon. Salamat, O God, dahil yung mga laman ng puso nila, Panginoon, ay yung nalalaman, Panginoon. At kahit sa dinadaanan nila, Panginoon, ngayon, Lord, mapibigat man, Panginoon, at tuloy-tuloy man, Panginoon, nakaganapan, Lord. Pero alam namin, O God, na Ikaw ang Diyos na mas malaki, mas makapangyarihan, Panginoon, na dapat naming panghawakan, Panginoon, at panampalatayanan. Pinupuri ka namin, Lord, sa buhay ni Ate Rona at ni Kuya Marvin, Panginoon, sa kanilang sambayanan at sa kanilang pagsasama, O God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless, Ate Rona. Si Ate Lisa, Nanay Lisa and Ate Dolly po. Purihin natin ang Panginoon. Naubos na yung luha ko, hindi pa ako nagsasalita. Iyak lang ng pasasalamat. Kasi nung panahon na yung aking naranasan, parang hindi na ako makahinga, nahihirapan na ako. Pero ang Panginoon na lang ang kinakausap ko. Sabi ko, Lord, ano itong nararamdaman ko? Kung kukunin mo na ako, patawarin mo ako. Sabi ko gano'n, huwag mo na akong pahirapan. Pero patuloy pa rin akong nananalangin sa Kanya. Hanggang sa nagpa-check up ako, kompleto laboratory. Ang laki na ng ganagastos ng mga anak ko. Ayaw kong dumain sa kanila. Pero ganun pa man, nananalig ako, nakasama ko si Lord. Naningi ako ng panalangin sa buhay panalangin. Pero kailangan ko may kausap. Kaya tinawagan ko si Ate Agnes. Ate Agnes, nahihirapan ako humiga. Sabi ko ganun. Normal naman yung mga laboratory ko. Kaya lang kailangan kong tunduin ko. Sabi ko ganun. Nahihiya na ako sa mga anak ko kasi malaki na nagagastos nila. Sabi ko ganun. Yung pala, nung matapos kami mag-usap ni Ate Agnes, pinalangin na ako. Kinausap pa lang na si Lala. Hanggang sa sabi na gano'n. Nanay, magpatuloy ko ka na, sabi ng gano'n. Pinigyan na ako ng pagtuloy ko.
salamat sa Diyos, normal naman yung to the echo ko. Bumalik ako sa doktor. Hanggang sa nakita ng doktor na yung pinanggagalingan ko palang ganung karamdaman na ay yung sa acid ko lang. Binigyan niya ako ng tamang gamot. Awa ng Diyos, gumaling naman ako. At higit sa lahat, nakatulong hindi pa rin naumpisa nitong healing na to. Talagang ang pinamumuhay ko ay yung kapangyarihan ng Diyos na ako ay gagaling. Ito naman yung tuhod ko, nakatagalan. Hanggang ngayon masakit pa rin. Pero sa tulong ng pag-aaral natin, talagang higit ko pang pinapamuhay ang paghihiling sa sarili ko. Kasi wala namang makakatulong sa akin kundi ikaw, Lord. Sabi kong gano'n sa kanya. Tapos di unti-unti na siyang gumagaling. Sabi ko, Lord, gusto ko hindi na ako talaga nagsisimba sa taas. Doon na ako sa New Land, sa New Life. Sabi ko, Lord, gusto kong umakyat. Sabi kong gano'n, tulungan mo ako makaakyat. Sabi kong gano'n. Kaya awa ng Diyos, pinayagan naman niya ako makakaakyat. Hanggang sa paunti-unti ko na nararamdaman yung kagaanan ng tuhod ko. Tapos ito nga may problema sila Lala. Sabi ko, humingi ako ng sorry kay JM. Sabi ko, sorry, hindi kita matulungan sa bata. Sabi ko, kasi nga nakakonfine yung nanay niya. Hindi kita matulungan, sabi ko ganun. Kinabukasan, tumawag si Lala. Pero nanalangin ako, sabi ko, Lord, gusto ko silang tulungan, sabi kong ganun sa kanya. Pero paano kung kakayanin, sabi kong ganun. Tumawag si Lala, sabi niya, nahiiwanan ko muna sa inyo si Maurice, sabi niya gano'n. Kasi hindi na sila pwedeng umabsent. Dahil dinala ni James sa opisina, hindi na siya makatrabaho dahil makulit yung bata. Purihin ng Diyos, sabi ko sa bawat panalangin ko, talagang healing ni Lord ang ginagamit ko. Kinabukasan, kinuha ko yung bata. Nagtataka ako bakit nabubuhat ko yung bata. Naiuwi ko siya rito, naalagaan ko siya na talagang mas magaan yung pakiramdam ng tuhod ko. Kasi ayoko talagang uminom ng gamot, nananalig lang ako talaga na ang kagalingan ay gagaling sa Panginoon. Kaya awa ng Diyos, nasa akin yung bata, naalagaan ko naman at nabubuhat-buhat ko naman siya. Pero syempre, alalay din. Sabi ko, Lord, sabi kong ganun, tulungan mo ako sa maghapon kong gawain. Sabi kong ganun. Pero talagang gumagawa siya ng paraan kung paano ng bawat isa sa amin ay marausan namin yung ganong sitwasyon. Kaya talagang iniiyak ko talaga ang pasasalamat sa kanya talaga dahil hindi ko naman to kaya kung wala siya sa buhay ko. Kaya malaking tulong ito yung pag-aaral natin na higit ko na isa sa buhay. Purihin ng Diyos. Amen. God bless Nanay Lisa. Amen. At Doris na po kayo. Opo. Sa akin po, sa healing, nung po kasi, pinapractice ko na yung healing. Una kasi sa akin, yung karanasan ko di ba nagkaroon ako na sabi ng doktor, kidney failure daw ako. Pero sinabi ng doktor naman, hindi siya matanggap. Hindi ko siya matanggap. So sabi niya, kailangan na bumunta sa malaking ospital, magpa-check up doon, daw mapatingin. Tapos yung doktor, inanon ako ng ultrasound. Sabi ako iniyak kay Lord, kasi hindi ko matanggap eh. So, tapos nung nagkaroon na resulta yung ultrasound ko, talaga sobrang pasalamat kay Lord kasi yung bato pala, kusa na siyang lumabas sa katawan ko. Kaya sobrang akong pinapasalamat kay Lord yun. Kaya buhat noon, pag sa family ko nakakaroon ng sakit, pinapipray ko sila. Talaga matapang ako mag-pray ngayon kasi dati takot, may doubt. At nakikita ko naman talaga na sa prayer ko, talaga alam ko naman ang Diyos tumutugon. Pero yung pagdating sa ibang tao, alam niyo, meron akong doubt. Meron akong takot. Sabi ko, Lord, ba't ganitong nasa isip ko? At nung mag-aral tayo sa Healing Discipleship, yung katulad sabi mo, RB, sa Mateo 8:16 na lahat. Sabi nga doon, lahat pinagaling ng Diyos. Wala siyang pinili. Kaya buhat ng palagi ko yung iniisip, palagi ko yung binubulay. Sabi nga, o nga Lord, no, lahat pala pinagaling mo lahat. Wala kang limitasyon. Kaya ngayon nagkakaroon ako ng tapang na ipanalangin yung ibang tao. Kasi nanalig ako, Diyos nagpapagaling. Wala siyang pinipili. Kasi inaalay nga niya ang buhay niya para sa lahat eh. Inaalay niya ang kaligtasan para sa lahat. Ano pa ba yung kagalingan ng katawan na talagang
ang Diyos nagpapatotoo. Kaya sobra ko pong pinapasalamat yun kay Lord na talagang yung nagkaroon ka ng 100% na faith pagdating sa healing. Kaya kahit yung pagdedeklara din ng yung sa awit 107, sabi nga doon sa sagalaman niya pati sila gumaling. Palagi ko siyang sinasabi, palagi ko siyang dinedeklara. Kahit ngayon sa karanasan ko, siguro ngayon sa pakiisa ko kay Lord, naging pasaway ako. Sa totoo lang, naging pasaway ako. Kasi yung mga bawal kainin, kinain ko. Kaya sumasakit yung, sumasakit yung isang araw hindi ako naka-attend kasi sumasakit yung binti ko. Kaya sabi ko, ikaw kasi Dolly, matigas ang ulo mo. Alam mong bawal, kain ka pa ng kain. Sinisi ko rin sarili ko. Kaya, nag-pray ko yung kay Lord. Lord, buhat ngayon, hindi na ako maging pasaway sa'yo. Kasi pinagaling mo na ako, Lord eh. Pinagaling mo na ako. Ako lang talaga yung matigas ang ulo. Kaya sabi ko, Lord, salamat kasi palagi mo kong binibigyan ng pagkakataon na humakbang palagi. Kung sinasabi sa salita mo, talaga yung hindi ko lang siya dinideklara, kundi yung may pag-ano din, yung huwag kainin yung mga bawal, huwag na kainin kahit natatakam, bawal. Kaya sobra po ako nagpapasalamat kay Lord kasi palagi niya pinapatunayan sa buhay ko na talaga siya ang Diyos na nagpapagaling. Yun po mga kapatid. Amen. Salamat, Nanay Dolly.